pinasok ako ng trabaho ng nanay ko bilang isang GRO dahil wala daw silang pangkain at wala daw silang pambayad ng kung ano-ano. Nagpakasal din ako sa lalaking pinagkakautangan ng nanay ko ng malaking halaga ng pera kaya ang utang ng nanay ko ay natabla. Itago na lang natin siya sa pangalang Aba at siya ay lumaki sa puder ng kanyang lola dahil bata pa lang siya nang pumanaw ang tatay niya. At simula nang pumanaw ang tatay ni Ava ay iniwanan na silang magkapatid ng nanay niya. Habang lumalaki si Ava ay palagi niyang naririnig ang salitang kabit at nung bata pa siya ay hindi niya pa maintindihan kung anong ibig sabihin nun. Pero katagalan ay nalaman na ni Ava na siya pala ay bunga ng isang pagtataksil dahil may unang pamilya ang tatay ni Ava. At sa unang pamilya ng tatay niya ay meron siyang 3 kapatid na lalaki na nakakatanda lahat kay Ava. At habang lumalaki si Ava ay naranasan niya na makitira kung kani-kanino niyang kamag-anak para lang makatapos ng elementary at nakatapos naman siya sa tulong ng mga tito at tita niya. Hindi naging madali ang pinagdaanan ni Ava dahil 4 na taong gulang lang siya nung iniwanan sila ng nanay niya at napakarami niyang tanong sa kanyang isipan. Nakatapos din si Ava ng vocational course at 16 years old siya nung mga panahon na yun kaya nag-decide na siya na hanapin ng nanay niya. At sakto naman na 17 years old na si Ava nung nahanap niya ang nanay niya kaya sa sobrang tagal ng panahon ay sobrang dami niyang gustong isumbat. Pero sa sobrang daming gusto niya sabihin sa nanay niya ay isang yakap at isang iyak lang ang kanyang naisagot. At nasabi niya rin sa kanyang sarili na sa wakas makakasama ko na ang nanay ko. Pero kasabay nun ay nalaman ni Ava na may iba na palang pamilya ang nanay niya at pinakilala siya sa asawa ng nanay niya bilang pamangkin. Nasaktan si Ava nung una pero dahil nakiusap sa kanya ang nanay niya ay tinanggap niya na lang kung paano siya ipinakilala. Inintindi na lang lahat ni Ava dahil mahirap lang din naman ang kanyang stepfather at ang kanilang bubong ay plastic lang at wala silang kagamit-gamit sa loob ng bahay. Meron din siyang 2 nakababatang kapatid na sobrang nakakaawa kaya nung tumira si Ava sa bahay ng nanay niya ay sinabi niya sa magulang niya na gusto niya na makahanap ng trabaho. Pero dahil 17 years old pa lang si Ava noong mga panahon na yon ay walang kumpanya na tatanggap sa kanya. Sinabi niya sa nanay niya na hindi na siya mamimili ng trabaho kahit mamasukan siya bilang katulong o tindera sa palengke pero ang sabi ng nanay niya ay meron siyang alam na pwede niyang pasukan. Pwede daw siyang pumasok sa isang bar kung saan nagtrabaho noon ang nanay niya dahil kailangan daw nila ng waitress doon. At nung una ay natakot si Ava dahil kapag bar daw ang pinag-uusapan alam niyang hindi ka nais-nais ang mga mangyayari sa kanya. Pero dahil naniwala siya sa mga sinabi ng nanay niya ay pumayag pa din na pumasok sa bar si Ava dahil kilala niya naman daw ang may-ari. Ipinasok siya ng nanay niya bilang isang GRO kaya nung unang gabi niya ay puro nervyos at takot lang ang kanyang naramdaman. At hindi makakalimutan ni Ava nung tinawag sila ng floor manager para daw i-show up kaya ang tanong ni Ava ay ano ba yung show up? 17 silang mga babae na magkakasama sa bar at kailangan daw nilang magpakilala. Agad itinanong kay Ava kung ano ang kanyang pangalan pero ang sabi ng floor manager yung tunay na pangalan daw nila ang kailangan nilang gamitin kaya lalong kinabahan si Ava. Hanggang sa noong nagpakilala na sila isa-isa bigla na lang siyang hinila ng isang lalaki at pinaupo sa kanyang tabi. Kaya sobrang takot at kaba ang nararamdaman palagi ni Ava pero palagi siyang pinapakalma ng mga kasamahan niyang babae. Hanggang sa dumating ang panahon na nakasanayan na ni Ava kung ano ang kanyang trabaho lalo na't kumikita siya ng malaking halaga ng pera. Naipaayos na ni Ava ang bahay ng nanay niya kahit hindi man ito kagandaan pero ang importante ay hindi na sila nababasa sa loob ng bahay tuwing umuulan. Naipamili niya rin ng mga gamit ang bahay ng nanay niya at nagbibigay din siya tuwing linggo ng pera para pangkain ng kanyang pamilya. Pero ang hindi alam ni Ava ay sugarol at may bisyo din pala ang kanyang stepfather, ganun na rin ang kanyang nanay. At sa loob ng 1 linggo ay halos 4 na beses siyang pinupuntahan sa trabaho at sinasabi na wala silang pangkain at wala daw silang pambayad ng ilaw at kung ano-ano. At isang beses ay may nakaaway si Ava na kasamahan niya sa trabaho kaya nag-decide siya na mag-uwian na lang araw-araw at sumakay ng tricycle kahit medyo malayo ang bahay ng nanay niya. Kaya dito niya lang simulang nalaman na may bisyo pala ang kanyang mga magulang hanggang sa dumating na siya sa punto na nakakapangutang na para may maibigay lang sa kanila. Hanggang sa napagod na lang si Ava sa ginagawa ng mga magulang niya dahil siya naman talaga ang kumikita ng malaki pero ultimong cellphone ay hindi siya makabili para sa kanyang sarili. At merong isang kumpare ang nanay niya na inutangan nito ng malaking halaga ng pera na ninong ng kanyang kapatid. At ang kumpare ng nanay ni Ava na yon ang mismong kanyang napangasawa kaya si Ava ay nakapag-asawa ng walang kaplano-plano. Nagsawa na rin kasi si Ava sa buhay niyang panggabi at hindi niya naman talaga mahal ang kanyang napangasawa. 18 taon ang agwat ng edad nila, 18 years old lang si Ava noong mga panahon na yon at 36 naman ang kanyang napangasawa. Kaya simula na nagsama silang dalawa lahat ng utang ng nanay niya ay natabla parang si Ava ang ginawang pambayad sa mga utang ng nanay niya. Nagsama silang dalawa at pinakasalan niya naman si Ava pero ang problema ay may bisyo rin ang kanyang asawa at nananakit din. Noong una ay akala ni Ava na naka-jackpot na siya dahil sobrang bait ng kanyang asawa noong una at lahat ay ginagawa niya para kay Ava. Pero habang tumatagal ay patindi ng patindi ang kanilang pag-aaway lalo na nung pinagbubuntis niya pa lang ang kanilang panganay. Dahil nahulihan niya ang kanyang asawa na may ibang babae
kaya hanggang sa naging dalawa na ang anak nila na umasa si Ava na magbabago ang kanyang asawa. At simula na naging mag-asawa sila ay hindi na gaanong lumalabas ng bahay si Ava. Palagi niya lang inaasikaso ang mga bata hanggang sa pagdating ng asawa niya. Pero dumating ang panahon na nagsawa si Ava kaya hiniwalayan niya na ng tuluyan ng kanyang asawa. Iniwanan niya na rin ang dalawang anak niya sa pangangalaga ng kanyang asawa dahil may nakilala na siyang iba. At ang bago niya naging boyfriend ay kaidaran niya lang na sobrang mahal na mahal si Ava at sobrang maalaga sa kanya. Pero hindi naman nagtagal ay bumalik din siya sa kanyang asawa nang dahil sa mga bata, pero yung karelasyon niyang bago niyang boyfriend ay ayaw naman siyang tigilan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya binibitiwan ng boyfriend niya at nagkikita pa rin silang dalawa sa tuwing lalabas ng bahay si Ava. Palagi daw kasing nandyan ang boyfriend niya lalo na sa mga panahong kailangan niya, lalo na pagka pinansyal niyang problema. Hindi siya kayang bitawan ng kanyang boyfriend at mas lalo namang napamahal sa kanya si Ava, kaya kahit alam niyang mali ay itinutuloy niya pa rin dahil yung boyfriend niya lang daw ang nagpapahalaga sa kanya. Ipinakilala na rin siya ng boyfriend niya sa kanyang pamilya at binata ang bago niyang jowa at tanggap din ang dalawa niyang anak. Naaawa na po ako sa boyfriend ko dahil gusto ko siyang magkaroon ng normal na karelasyon dahil yun ang sobrang deserve niya. Kaya sobrang swerte kung sino man ang magiging girlfriend niya dahil sobrang maalaga at mapagbigay siya. Ang sitwasyon ko naman po sa asawa ko ngayon ay ganun pa rin, puro away at sobrang toxic na, pero para na lang sa mga bata. Hindi po ako makakawala sa kanya lalo po't kasal ako. Yung mama ko naman po ay hindi ako tinutulungan ngayon, ultimong kamusta ay wala. Kaya paano ko po ba siya pakakawalan? Siya na lang po ang nagbibigay ng halaga sa akin. Alam kong hindi madali pero sana mabigyan niyo ko ng advice. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. At simple lang naman ang tanong sa atin ni letter sender na kung paano niya bibitawan yung boyfriend niya ngayon. Ang sagot ko dyan ay makipag-break ka tapos. Kasi hindi talaga pwedeng dalawa dahil palagi na lang yung mali yung makikita mo dun sa isa. Hindi ko kasi masabi kung sino ba yung dapat niyang piliin. Kung yung asawa niya ba na nandiyojombag, baka masyuktay kasi siya. Napakahirap po kasi makisama sa taong nananakit ng pisikal, nakakatakot. Pero isa lang ang sinisigurado ko, yung sinasabi mo na lahat ay binibigay sa'yo ng boyfriend mo, syempre bago pa. Lahat naman ng bago ganun eh. Dahil wala namang relasyon na nagsimula sa impernong buhay agad. Syempre yung una masaya pa talaga. Ako kasi parang wala na akong pakialam kung sino yung piliin mo sa kanilang dalawa. Dito lang ako medyo nadihado dun sa iniwanan mo yung dalawang bata nung nakipaghiwalay ka. Kaya ang maibibigay ko na lang sa'yo na payo ay pag-isipan mo munang mabuti kung sino yung pipiliin mo dun sa dalawa. Kasi hindi ka pwedeng makipagrelasyon ng sabay, lalo na kapag nahuli ka ng asawa mo ng jojombag, baka maging katapusan na ng buhay mo, sis. Basta ang pinaka-concern ko na lang dito ay kahit sino yung piliin mo sa kanilang dalawa, wag mong iwanan yung mga anak mo kasi ikaw yung nanay. Huwag mo na iparanas sa kanila kung ano yung pinagdaanan yung dalawa ng kapatid mo dahil alam mo naman na mahirap. At sinasabi ko sa'yo na darating at darating ang araw na mahuhuli ka ng asawa mo at mas nakakatakot yon. Kaya ngayon pa lang magdesisyon ka na hanggat buhay ka pa, sis.